trading. Sa unang diretso na po tayo sa isang mabilis lang na pagtuturo. Sabihin na natin nakapag-login na po kayo sa loob ng dashboard ng ating broker na CUL Financial. Okay po. So, at may naihulog na rin po kayo na 5,000 sa pangunang balanse ninyo na magiging capital ninyo sa pagtitrade po. So sa 5,000 lang po, pwede na po kayo mag-trade ng sarili ninyong sa sarili ninyong pera at sa gusto at sa mga kayo na rin po yung magdidesisyon kung magkano at kailan ninyo i-trade yung pera ninyo. So dito po, bigyan ko po yun ng example kung paano at kailan tayo magte-trade. Ano po? So, halimbawa po ay nakahanap na tayo ng company na pwede nating bilhan. Kasi kung makikita natin sa ibang sa ibang company, medyo ito yung pinakita ko lang yung naka-set up ko na nilagay ko lang yung ito sa consumer kasi dito lang ako kasi bumili. Ito lang yung mga binili ko. So, example, dito lang tayo kumuha kasi yung iba mahal na. So, ito lang yung kinote natin. MPI. Halimbawa po MPI. Ito lang po kasi yung medyo madali. Madali sa in terms na 5,000 lang po kasi yung pera natin na unang kapital po natin. So, ang gagawin po natin ngayon, sa 5,000 po na pera natin, kung napansin ninyo po na itong ask price, sabi natin ito yung presyo ng merkado na ito yung presyo na pwede na nabibilhin natin. Ito yung kumbaga ito yung presyo ng isang kung sa market pa kung sa palengke pa ito yung presyo ng isda, ng 1 kilo ng isda is ito. So, syempre sa dami rin nun, may ibang nagbebenta rin ng ibang presyo. May ibang vendor na nagpresyo rin sila ng 547. May ibang vendor din nagpe-presyo rin sila ng 548. Kaso, kung ikaw naman namimili, hindi ka naman pwedeng syempre hanapin mo yung mura. So dito na lang tayo sa 545 kasi mas mura siya. So ngayon, sa 5,000 natin, i-divide natin yun ngayong 545 and 5,000. Kung para makita natin kung mag-ilan ba at magkano ba ang pwede nating bilhin na board lot o shares. Kasi sa bawat market po, may mga minimum board lot po sila na tinatawag. Ito po yung board lot na sinasabi po. Ito. So, yung MPI, yung Metro Pacific, may minimum board lot po sila na 100. So, hindi ka pwedeng bumili ng 50 lang, hindi ka pwedeng bumili ng 75. Kailangan 100 pataas at walang butal. Hindi ka pwedeng bumili ng 101, 102, 103, 100, 200, 300, 400, etc. Ganun po. So, ngayon, nung dinivide natin yung pera natin na 5,000 sa capital natin, so 5.45 equals 917 shares ang pwede natin bilhin. Okay. Kaso, sinasabi dito is hindi tayo pwedeng bumili ng butal kasi dapat 100, 200, 300 lang. So, tanggalin na lang natin yung 17. Yung 17 hindi mawawala yun. Maiiwan yan sa balance mo. Magiging balance lang siya. So, ngayon, nandito 900 na lang yung gagamitin natin para bumili ng shares. So, yung 900 na yon, ita-times na naman natin sa 5.45 para
malaman natin kung magkano talaga ang eksaktong babayaran natin. So, 900 times 5.45 equals to 4,905. Ano po? So, yung 70 na yun, consider is, yung may balance ka pa na 95 pesos doon sa 5,000 mo. Ano po? So, ngayon, consider halimbawa nakabili na tayo. So, na-fix na natin to 5.45. Andito na siya. Halimbawa, 105.45. So, ito na yun. Halimbawa, naipasok na yung transaction mo. So, kung halimbawa ay syempre mag-aantay tayo kung anong mangyayari sa market na sa isang araw. Kasi minsan yung market talaga is walang nakakaalam kung kailan siya tataas o bababa. Ay, yung iba is yung mga technical analysts, yung mga technicians, may mga process sila, may mga pag-aaral sila na ginagawa para at least 40% o kaya 50% o ilang porsyento lang na pwedeng tumama yung hula nila or yung calculation nila, yung mga technique nila. May effective naman talaga, so may iba medyo hindi nila inaasahan na hindi pala. So ngayon, kung may background ka ng technical analysis, mas pwede mong gawin 'yon. Pero ang sinasabi lang natin is walang nakakaalam sa future, 'di ba? So samantala ngayon aantayin natin kung ano yung mangyayari sa market. Either na bababa man siya o tataas, wala tayong magagawa. Ngayon mag-antay tayo. So halimbawa, maganda yung market, tumaas siya bago nagsara ang market ng 3:16. Okay, alas 3:16 kasi nagsasara sila yan eh. Pag 3:17 ano na yan, pre-close na yan. So lahat hahanapan na nila ng mga, yung iba is minamatch na nila. So may mga process pa rin sila after sa ibang video ko, i-explain ko po sa inyo kung anong nangyayari in between 9 to 9:29 or 9:30 to 9:31, 11:59. So marami silang schedules na fina-follow para po maayos yung daloy ng market. So ngayon, sabihin na po natin na nag-antay lang tayo bago matapos yung market. Okay. Bago pag nung time na dumating yung umabot ng alas 3, okay. Kasi 3:16 halimbawa, 3:16 matapos yung market. Nung alas 3 na yon, pumalo yung presyo ng Metro Pacific ng 650. Ito po yun, 650. Halimbawa na pumalo siya ng 650. So agad, i-times natin yan sa 900 na binili natin para makuha natin kung magkano ang kinita natin sa isang araw na yan. Ano po? So ngayon, 900 times 650, kung halimbawa pumasok yung 650 bago natapos yung market, pumalo siya ng 650. Kasi kung titingnan natin yung selling price niya, okay, umabot siya ng 811.50. So ibig sabihin, may history na siya na pumalo siya sa ganong presyo. Okay. Although hindi naman siya talaga nag-stop doon sa presyo na yan, pero may history na talaga siya na pumalo siya doon. So makikita natin yan kung makikita natin sa technical analysis yan doon sa graph, sa chart ng Metro Pacific, kung kailan yun doon, kung gusto mong malaman. Tuturo ko po sa inyo in the next video na gagawin ko po. So considerin lang natin na pumalo nga siya sa 650. Ano po, 650 bago matapos yung market is may option po dito
na isi-sell natin. Pagka nag-sell tayo, ah, sa halimbawa, wala pa siyang 650 rito sa bid price niya po. Yung mga taong pwedeng magbayad. Ito po yung bid price, yung mga taong pwedeng magbayad sa binenta mo. Kung ilang bawang nagbenta ka ng 450, 550, hindi pa po siya mabibili kasi wala pa pong buyers na pwedeng bumili ng ganong presyo. Ang dito lang po is 544. So kung binenta mo yung 545 mo ng 544, automatic mabebenta po yan. Kaso lugi ka. So ngayon, ang gagawin natin is yung nga, mag-aantay tayo. No? Sabi nga ni Francisco Colayco, time is the only allies you have. So, ganun po yung advice niya. So, mag-antay po tayo. May oras pa po tayo. Ngayon, halimbawa, bago ka umalis, o kaya yung market talagang tumaas na. So, ngayon, umabot na siya ng 649 something, ganon. 649. Hindi mo pa rin ibenta. Kasi yung target mo is 650. Okay, yung target price mo is 650. Hindi mo alam kung kailan siya, pero yun lang talaga yung may nakikita mo yung market na tumataas na siya. Ngayon, bago mag-close ng 3:16, so alas 3, benenta mo na siya, nag-sell ka na rito, pero yung presyo mo 650. 650. Hinayaan mo na siya doon. Na-set mo na. So, paano mag-sell? Ituturo ko sa inyo po in the next episode and in the next video ko po. So, ibig sabihin, nag-assign ka na kahit wala pang bumibili. So, yung 650 na yun, nakaabang na. Once na pumasok yung market, pumalo sa 650, automatic, itong broker natin, automatic ma-execute niya yun, 650, at mabebenta siya agad. So, hindi mo na kailangan mag-antay ng 650 rito, saka mo i-sell. So, dito pa lang, pwede ka nang mag-sell. Sell agad, assign ka ng 650, pwede mo nang iwan. Or, pwede kang mag-antay, nung makita mo na yung 650, pwede mong i-sell. Okay. Kasi automatic naman mag-execute yan kung kahit na iwan mo yan siya. Kung naka-assign ka na ng 650, in-sell mo yan, although makikita mo siya doon sa trading history mo, makikita mo siya dito sa dito, makikita mo siya, lalabas yan dyan. Po. So, balik tayo dito. Nag-logout ako. So, dito po tayo, balik tayo sa quotes. Okay. MPI. Okay. Halimbawa, andito na tayo, pumasok siya sa 650. Pumalo siya, nabenta yung 650 mo bago natapos yung market ng alas 3:17 ng 6.50. So, paano natin makukuha yung kita natin? Simple lang. Ita-times natin yung 900 na binili nating share sa 650. At lalabas yung 5,850. Yun. Ngayon, yung 5,850 na yan, ima-minus natin yan sa unang presyo na nabili mo doon sa 5.45 is equals to 4,905. Magkano? Is 945. So, kumita ka ng 945 sa araw na yon.